tunay na dahilan sa pagpanaw ni Ronaldo Valdez. Ipinagluluksa ngayon ng entertainment industry ang pagkawala ng isa sa mga tinitingala at pinakamahusay na aktor ng kanyang henerasyon maging ng kasalukuyan na si Ronaldo Valdez. Malungkot na nakarating ang balitang ito sa pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay ng veteranong aktor noong madaling araw ng December 18. Kinagabihan kasi December 17, nalaman na wala ng buhay ang aktor. Iyon nga lang, maraming kwento ang umiikot sa kanyang pagpanaw. Ang Quezon City Police District kasi ang unang nagbalita sa nakakagulat na impormasyong ito. Hindi pa nga matukoy sa ngayon kung ano ang tunay na dahilan kung bakit sa edad na 76 ay bigla ang pumanaw si Ronaldo Valdez. Mahigit 50 years nagtrabaho si Tito Ron, mas kilalang tawag sa kanya sa showbiz, sa mundong nagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan maging ng ilang prestihiyosong mga parangal sa larangan ng pag-arte. Hanggang sa ngayon nga ay patuloy ang investigasyon sa naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Dahil wala namang nababalita na kahit na anong sakit ang aktor, maliban sa nakita siyang nakasakay sa isang electric scooter nang ito ay dumalo sa premiere night ng A Very Good Girl ni Catherine Bernardo noong September 2023, wala nang iba pang naiulat na karamdaman ang aktor. Kaya naman binubusisi ngayon ng mga kapulisan ang kanilang investigasyon upang matukoy kung mayroong ibang anggulo o kung may foul play sa kanyang pagkawala. Hindi rin kasi makuhanan pa ng pahayag ang kanyang pamilya, lalo na ang mga anak na sina Jano Gibbs at Melissa Gibbs Pabalan. Maging ang naiwan nitong may bahay na si Maria Fe Ilagan Gibbs ay wala pang inilalabas na pahayag. Base sa mga post ni Jano sa kanyang IG account, kasalukuyan itong nasa bansang Canada para sa ilang series of shows. Ang pinakahuling usapan na mababasa sa kanilang dalawa ay nang batiin ni Jano ang ama sa kanyang kaarawan na may petsang November 26 sa post. Sa social media rin ni Jano nalaman na ang huling proyekto pala na ginawa nilang dalawa na magkasama ay para sa isang pelikula. Dito ay gumanap na aktor si Ronaldo, samantalang unang pagkakataon naman ni Jano na idirek ang kanyang ama. Nakalinya ang nasabing proyekto na maipalabas sa January 2024. Ang bunsong anak naman ni Tito Ron na si Melissa ay kasalukuyang nasa bansa pero hindi pa ito naglalabas ng kanyang reaksyon sa sinapit ng ama. Nakita rin sa IG nito na ang pagsasama nilang mag-aama ay noong kaarawan ng veteranong aktor. Pero bago iyon, nakita siyang ipinagdiwang ang kaarawan ng apo kay Melissa na si Larissa, na may petsa namang November 27. Nakakagulat nga ang mga pangyayari dahil biglaan ito. Ang manager nga niya na si Jamela Santos ay nagimbal sa lumabas na balita dahil batay sa kanyang IG post, December 15 lang nang huli niyang makasama si Ronaldo para sa isang dinner sa kanyang despedida dahil patungo itong abroad. Hindi niya akalain na iyon na pala ang huli nilang pagkikita. Aniya sa kanyang mensahe, "This is my last dinner with him, last Friday, December 15. It's supposed to be my despedida dinner because I'm leaving for abroad soon. Only to know that this will be the last time I'm going to see him. He even gave me 3 white Ecuadorian roses, an unusual gesture." Inalala rin niya ang aktor hindi lang bilang isang manager, kundi parang isang tunay na kapamilya. "You always tell me that I'm the only reason why you are still living. That's the reason why I didn't leave the country as much as I used to. That's the reason why I will drop everything whenever you invite me for coffee or drinks. Because I know someday you're going to leave me. But I never thought you're going to leave me this soon. I even made a eulogy for you ala 7 Sundays. We laugh about death, but nothing can ever prepare you for the real thing. I am beyond devastated. Ikaw lang sapat na sakin. My partner in life and in crime is gone. I've never cared for another human being as much as I cared and love you. You are a good man. You're such a gem of a person. I am so blessed to be loved by you."
Te amo tanto mucho, Pepe. Subalit ang mensahe na iniwan ni Ronaldo sa manager at itinuring na rin na anak sa kanilang huling dinner together ay nag-iwan naman ng isang malaking palaisipan sa mga netizens. May kinalaman kaya ito sa kanyang pagpanaw? Aniya, at my low points, I think of you and then everything is all right. Base na rin kasi sa kwento nito, siya ang naging sandalan ng aktor kapag nakakaramdam ito ng pagkalungkot o pagka-down sa buhay. Bumuhos naman ang mensahe ng pakikiramay sa pagkawala ng tinawag na rin ng karamihan na Lolo Sir. Ang mga kasama niya sa industriya ay hindi nagpahuli sa pagbibigay pugay nila sa aktor. Isa na rito ang kanyang apo na si Catherine Bernardo, na nakasama niya sa hit series na Too Good to Be True. Ilang mga litrato at videos ang kanyang ibinahagi sa story page ng kanyang IG account. Binalikan naman ng mga netizens ang open letter na isinulat ni Kath matapos nilang gawin ang proyekto. Isa kasing dream come true ang magkasama sila sa serye dahil isang malaking fan ni Ronaldo Valdez ang aktres simula pa noong gawin nito ang pelikulang Sedi at seryeng Ang Munting Paraiso. Fast forward to 2021. It seemed like God answered my prayer because you agreed to do this project with us. You probably have no idea how much it meant to me and how excited I was. I wouldn't have been able to do every single scene if not for your support. Trusted me fully, and I will always be grateful for that. You showed us who you really are behind the veteran actor people know you as. And we just loved you even more. From the bottom of my heart, thank you, Tita Ron. You are the lolo I never had. Ang huling pelikula kung saan napanood si Ronaldo ay Ang Ikaw at Ako, kasama sina Rian Ramos, Paulo Contes at Boots Anson Roa, na ipinalabas naman sa sinehan noong December 6. Nabalita rin na hindi ito nakasipot sa ginanap na media conference noong November 29 para sa nasabing pelikula. Si Ronald James Dulaca Gibbs ang siyang kauna-unahang tinaguriang first Filipino colonel na pinili ng Ogilvy and Mather, na siyang kilalang advertising company na may hawak sa isa sa mga sikat na fast food chain sa bansa, ang KFC noong May 29, 2017. Natuklasan naman siya ni Dolphy noong kalagitnaan ng 1960s at kalaunan ay naging popular siya noong dekada 70. Para sa pagganap niya ng mga father roles. Gustong-gusto niya ang pagbibida sa pelikula, lalo na kung patuloy siyang nakakakuha ng papuri. Meron kang feeling of fulfillment na okay yung ginagawa nyo, yung trabaho nyo, it's appreciated. Masarap ang feeling, it's always a nice feeling. At nang mapag-usapan ang tungkol sa papel niya sa Too Good to Be True, ito lamang ang kanyang nasabi. Almost everybody outside calls me Lolo Sir. It's flattering. That means they're involved with the show. They identify. It feels good. Mula po sa amin sa Showbiz Philippines, taos-puso po kaming nakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at mahal sa buhay na naiwan ni Lolo Sir Ronaldo Valdez. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa balitang ito?